Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Makalipas ng ilang minuto, nakabalik na ang grupo sa opisina ng Blakely Industries. Ipinaghanda ni Sofia ang dalawa ng tsaa. At pagkatapos ay umupo si Sofia sa harapan ni Daryl bago sabihin, ito ang nangyari. Nitong nakaraang 6 na buwan ay nagawang bilhin ng Endless SKY Organization ang napakaraming mga kumpanya sa paligid para mapalawak ang kanilang impluwensya sa business industry. At nitong nakaraang 3 buwan ay nagawa na nilang mabili ang karamihan sa mga kumpanyang nakatayo sa Nin Mainlands. Ginagawa lang nila ito para kumita ng pera at mag-recruit ng mga miyembro. At 1 buwan na ang nakalilipas mula noong makipagkita sa akin ang isang kinatawan ng Endless SKY Organization para utusan akong ibigay ang buong branch ng Blake Industries dito sa Cloudbrook City sa kanila na akin namang tinanggihan. Dito na napuno ng galit ang mukha ni Sofia. Pero pagkatapos nito ay gumamit na ng maruruming taktiya ang Endless SKY Organization para sirain ang mga negosyong hawak ng aming kumpanya, kaya wala na akong nagawa kundi kumuha ng ilang mga cultivator para maprotektahan ang aming mga ari-arian. Kasabay nito ang pagpapadala ko ng tauhan sa branch hall ng Endless SKY Organization para magmanman. Pero masyadong misteryoso ang mga ito. 5 beses na itong nagpapalit-palit ng lokasyon nitong nakaraang buwan pa lamang. Kaya pala, tumango rito si Daryl habang nare-realize ang mga bagay-bagay. Kasabay nito ang bahagya niyang pagkagulat. Masyadong naging mayaman ang Endless SKY Organization para magawang bilhin ang ganito karaming mga kumpanya. Pero nagsimula na ang mga itong maging mga bully noong dumami ang mga kumpanya na kanilang hinahawakan. Kaya hindi na nakapagtataka na gustong sumali ni Edwin Banks sa grupong ito. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na iyo, gusto pa sanang magtanong ni Daryl ng ilan pang mga katanungan kay Sofia. Pero agad ding nagring sa mga sandaling ito ang phone ni Sofia. Agad na nagbago ang kanyang itsura nang makita niya kung sino ang tumatawag sa kanya, dito na niya sinagot ang tawag. Mahal kong Sofia, napag-isipan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noong huli tayong mag-usap? Ibigay mo na sa amin ang lahat ng mga negosyong hawak niyo dito sa Cloudbrook City sa loob ng 1 buwan. Kalahating buwan na ang nakalilipas, na-jekyo ang isang mababa at nakakatakot na boses sa phone ni Sofia. Dito na sumigaw si Sofia nang, sa panaginip mo lang makukuha ang Blakely Industries. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi ka namin susukuan. Nanginig ang buong katawan ni Sofia sa sobrang galit. HMM? Natigilan ang kausap niyang tao ng isang sandali bago sumisinghal na sumagot ng, malakas pala talaga ang loob mo, iha. Alam ko namang kalat sa buong Nin Mainland ang mga negosyo ng Blakely Industries, kaya hindi magiging maganda ang pagbanggang ginagawa mo sa amin. Narinig kong kumuha ka raw ng ilang mga cultivator. Kung gusto mong labanan ang Endless SKY, bibigyan kita ng isang pagkakataon para gawin ito. Magpunta ka sa isang abandonadong pabrika sa may Western District mamayang alas 8 ng gabi. Maglaban tayo. Ituturing ko ng pagsuko mo ang hindi mo pagpunta roon mamaya. Tawa ng tao sa kabilang linya. Ibinaba na nito ang tawag bago pa man makasagot si Sofia. Napaka-arogante. Itinago ni Sofia ang kanyang phone at napapadyak na lang sa sobrang galit habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Umabante naman si Daryl at ngumiti. Kinomfort siya nito at sinabing, huwag kang mag-alala, pupunta ako roon kasama mo kung gusto niya talagang makipaglaban mamayang gabi. Gusto mong sumama sa akin? Natigilan at nagalala ng bahagya si Sofia sa kanyang narinig. Masyadong malakas ang Endless SKY Organization na humahawak sa napakaraming mga malalakas na cultivators. Kaya natatakot lang ako na baka. Bisita ng kanyang boss ang lalaking ito, kaya hindi niya ito pwedeng hayaan na magsakripisyo ng kanyang buhay para sa kanila. Hindi niya mai-imagine ang mangyayari sa kanya sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa lalaking ito. Ngumiti si Daryl at sumagot ng, huwag kang mag-alala dahil ako na mismo ang kakausap kay Felix sa sandaling may mangyari sa akin. Tumango si Sofia kahit na nag-aalala pa rin ito ng kaunti. Pero huwag kang magpadalos-dalos sa sandaling makarating tayo roon, sabi nito, marami akong mga kinuhang malalakas na cultivators. Naiintindihan mo ba? Ngumiti naman dito ang hindi nagsasalitang si Daryl. Wala nang dapat pang ipag-alala si Daryl hanggat hindi kasing lakas si Jiangju ang tao na kanyang makakaharap mamayang gabi.
Pagsapit ng alas 7:30 ng gabi sa abandonadong mga pabrika sa Western District ng Cloudbrook City. Naging remote ang lugar na ito dahil sa pwesto nitong nasa tabi ng isang burol na hindi mapagtataniman ng kahit na anong halaman. 2 taon na ang nakalilipas mula noong abandonahin ang mga pabrikang ito, kaya natural lang na tumubo sa loob ng mga ito ang mga ligaw na damong nakakalat sa paligid. Sumapit na ang gabi sa mga sandaling ito, kaya mas naging katakot-takot na ang itsura ng mga abandonadong pabrika. Isang maliit na bonfire ang makikita sa loob ng isa sa mga pabrika, nagbigay ito ng liwanag sa malaking bahagi nito. Nasa 10 mga tao ang makikitang nakatayo ng maayos sa paligid ng bonfire. Isa sa mga ito ay mayroong lakas na nasa Marshall Saint level. Isang maskuladong lalaki ang umupo sa pinakaunahan ng campfire. Ito ay walang iba kundi ang hallmaster ng itinayong Cloudbrook City branch ng Endless SKY Organization na si Hector Bird. Master, pupunta kaya si Sofia rito ngayong gabi? Dito na naglakad ang isa sa kanyang mga tauhan para ipagsindi ng sigarilyo si Hector habang maingat na nagtatanong dito. Malapit nang sumapit ang napagkasunduan nilang oras pero wala pa silang nakikita na kahit isang tao sa paligid. Dito na paunti-unting naubos ang pasensya ng kanyang mga tauhan. Nakangiti na lang si Hector habang sumisinghal na sinasabing, susuko siya sa sandaling hindi siya pumunta rito. At least hindi na tayo mahihirapang kunin ang mga negosyo ng Blakely Industries. Nagpakita ng matinding confidence si Hector nang sabihin niya iyon. Higit sa 1 beses na niyang binangga si Sofia, 3 buwan na ang nakalilipas, at kasaluluyang nasa disadvantage ito ng kanilang laban. Kaya sigurado si Hector na hindi pupunta si Sofia ngayong gabi. Inisip niya ang tungkol sa bagay na ito habang nakakaramdam ng kaunting panghihinayang si Hector, pero sa totoo lang, umaasa ako na pupunta siya ngayon. Buwisit, napakaganda ng katawan nito. Kung makakasama ko lang siya ngayong gabi, siguradong magiging sulit na ang lakad na ito para sa akin. Dito na siya nagsimulang tumawa. At pagkatapos ay nagsitawa naman ang kanyang mga tauhan, habang ipinapakita ang puno ng malisya nilang mga mukha. Kahanga-hanga talaga ang babaeng iyon. Master, ikaw na ang mauna sa sandaling masaktan mo si Sofia, pero tirhan mo naman sana kami rito. Sige. Ngumisi si Hector habang sumasagot ng, huwag kayong mag-alala, dahil makakatikim ang sinumang lalaban sa kanila ngayong gabi. Isang kilalang kalaban ng batas sa mundo ng cultivator sa Yellow Sea Continent si Hector. Isang sekta na ang kumalat para hanapin siya. Kaya sa huli ay wala na itong nagawa kundi sumali sa Endless SKY Organization. Masyado itong masama at walang awa, kaya siguradong hindi maganda ang sasapitin ng sinumang haharap sa kanya. At noong araw na yon, nagbaba ng utos ang mga nakakataas sa kanya na i-target si Sofia. Master, paparating ang isang sasakyan. Habang nagbibiruan ang grupo, isang disipulo ang biglang tumuro sa paahong kalsada sa kanilang harapan at nasasabik na sumigaw sa kanyang mga kasama. Dalian ninyo! Sundin natin ang orihinal nating plano. Magtago kayong lahat! Ibinato ni Hector ang hawak niyang sigarilyo sa isang tabi at nasasabik na nagsalita sa kanyang mga kasama. Opo! Umalis ang lahat ng kanyang tauhan matapos matanggap ang kanyang utos. Kasabay nito ang dahan-dahang pagdating ng isang sasakyan sa kalsadang nasa labas ng pabrika. At sa huli ay tumigil na rin ito sa tapat ng pabrika kung saan gumawa ng bonfire sila Hector. Dito na bumaba ang isang lalaki at isang babae mula sa sasakyan. Ito ay walang iba kundi sina Daryl at Sofia. Hindi na isinama ni Daryl si Jewel dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Ninerbiyos ng husto si Sofia habang tumitingin sa labas ng bintana papasok sa abandonadong pabrikang nababalot ng dilim. Gusto pa sanang magdagdag ni Sofia ng mga tauhan, pero nagpumilit pa rin si Daryl na huwag magsama ng kahit na sino. Ninerbiyos dito si Sofia pero hindi pa rin niya alam kung paano niya kukumbinsihin si Daryl. Mister. Sa mga sandaling iyon, napakagat na lang sa kanyang labi si Sofia habang tumitingin sa madilim na bahagi ng pabrika at sinasabing, ang hallmaster ng Cloudbrook City branch ng Endless SKY Organization na si Hector Berg ay isang tusong lalaki. Dati siyang kalaban ng batas sa mundo ng mga cultivator, ayon sa aking mga nariring. Kaya dapat lang na magingat tayo ng husto sa kanya. Ninerbiyos ng husto rito si Sofia. Nagsama pa sana siya ng mas maraming mga tauhan kung alam lang niya nag-anito ang mangyayari ngayon.
Pero nanatili pa ring kalmado si Daryl habang nakangiting sinasabi na, "Okay lang iyan." Dito na siya humakbang paabante. Agad na nakaramdam ng nerbiyos at pagkabahala si Sofia sa mga sandaling ito. Mabilis siyang sumunod sa likuran ni Daryl. "Sush!" Napatingin ang nagtatago malapit sa bonfire na si Hector at ang kanyang mga kasama kay Sofia. Halos matanggal ang kanilang mga mata sa sobrang panlalaki ng mga ito. "Napakaganda. Sobrang ganda talaga niya." Kasalukuyang nakasuot si Sofia ng isang mahaba at kulay itim na dress na naglabas ng isang nanlalamig at naiilang na aura. Masyado itong naging sexy sa ilalim na madilim na kalangitan. Siguradong babalik sa pagiging hayop ang isip ng sinumang lalaki na makakakita sa kanya. "TSK! TSK! TSK!" Dahan-dahang tumayo si Hector habang nakatingin ng maigi kay Sofia. Ngumiti ito habang sinasabi na, "Ang napakaganda kong Sofia. Tinupad mo nga ang mga sinabi mo." "Sandali lang, ngayong isa lang ang sinama mong tauhan, nagpunta ka ba rito para sumuko?" Tumitig si Hector kay Sofia mula ulo hanggang paa habang nagsasalita, wala itong naging kahit na anong pakialam kay Daryl. Inassume lang nito na isang driver na hindi magbibigay ng kahit na anong banta sa kanya si Daryl. "Ikaw." Dito na nagalit sa mga ginagawang tingin ni Hector si Sofia at nanlalamig na sinabing, "Itigil mo na ang mga kalokohan mo. Nandito ako ngayon para sabihin na hindi magpapasindak sa iyo ang Blakely Industries." Dahan-dahang lumapit si Daryl kay Hector habang nakatitig ng maigi rito. "Sigurado ako na ikaw ang hall master ng Cloudbrook City. Sabihin mo sa akin, sino ang secmaster ng Endless SKY Organization?" "Ano?" Napaatras dito si Hector, inasum ng kanyang mga tauhan na mali ang kanilang pagkakarinig sa mga sinabi ni Daryl. Napakalakas ng loob ng hayop na ito. "Hoy bata!" Hindi na naitago pa ni Hector ang inis sa kanyang mukha habang walang pakialam na sumasagot kay Daryl, "Ano ang itinanong mo sa akin? Gusto mong makipagkita sa Secmaster?" "Tama," tahimik na sinabi ni Daryl. "Sino ka ba sa tingin mong hayop ka?" Sigaw ni Hector. "Buwisit." Siguradong gusto nang mamatay ng batang ito. Ang lakas ng loob niyang makipag-usap na parabang wala na itong kahihiyan. Sa totoo lang ay isang napaka-misteryosong tao ng tumatayong Secmaster sa Endless SKY Organization na nagtatanglay ng napakatinding lakas. Masyadong misteryoso ang taong ito kaya hindi pa ito nakikita o nakikilala ni Hector mula noong sumali siya sa grupong ito. Huminga naman ng bahagya si Daryl bago dahan-dahang magpaliwanag, "Kaibigan ako ni MS Field at nandito ako para ayusin ang gulong ito." Napaangat ang katawan ni Hector sa sobrang gulat bago sumabog sa katatawanan dahil sa mga salita na kanyang narinig mula kay Daryl. "Sinasabi mo ba na nagpunta ka rito para tapusin ito, bata? Paano mo magagawang tapusin ito ng mag-isa?" Hindi na naitago pa ng kayang mga tauhan ang kanilang pagtawa. Dito na bumalik ang focus ni Hector kay Sofia para nanunuksong sabihin na, "Saan mo ba nakilala ang ignoranteng ito, Sofia? Sinasabi niya na kaya niyang makipaglaban sa aming lahat." Siguradong umangat na ang tornilyo nito sa ulo. "Hush!" Agad namang namula ang magandang mukha ni Sofia sa sobrang galit at pag-aalala. Naguluhan siya sa ipinakitang confidence ni Daryl, siguradong hindi nito magagawang manalo sa ganito karaming tao. Magsasalita na sana si Sofia nang sabihin ni Daryl kay Hector na, "Isang beses ko lang itong sasabihin. Huwag na huwag mong babanggain ang Blakely Industries." Napasigaw na lang si Hector sa sobrang galit, dito na biglang nagsilabas ang mga nagtatago nitong tauhan, habang hawak-hawak ang kani-kanilang mga sulo at baril na kanilang itinutok sa dalawa. "Yari na!" Napaangat ang buong katawan ni Sofia sa sobrang pagkagulat. Nagawang gumamit nila Hector ng mga sandata laban sa kanilang dalawa na nagpunta rito. Sigurado si Sofia na sila nga ang naging target ng grupong ito. Gumawa si Hector ng isang malademonyong tawa nang makita nito ang itsura ni Sofia. "Hindi na natin kailangan pang maging magaspang sa isa't isa, maganda kong Sofia. Hindi naman kami mahilig magtanim ng sama ng loob kaya bakit hindi mo na lang isuko ang inyong mga negosyo sa Cloudbrook City, tuluyang sumali sa aming sekta. Sinisiguro ko sa iyong quits na tayo sa sandaling gawin mo ito." Ikaw, hindi nakapagsalita pa sa sobrang galit si Sofia. Dito na tuluyang namula ang kanyang mga pisngi.
Isa talagang bully si Hector matapos nitong nakawin ang kanyang mga negosyo habang sinusubukan na pansamantalahan siya. Natitigilang tumingin si Sofia kay Daryl sa sobrang panik. Pumulot naman ang tila walang pakialam na si Daryl ng sanga sa sahig na kanyang binali sa dalawa. Masyado nang naging agresibo si Sofia sa mga sandaling ito, nagawa rin nitong sisihin si Daryl sa pagpapalaki ng gulo na kanilang kinakaharap pagkatapos nitong magsabi ng kanyang mga kalokohan. Nanggigigil niya na nagliwanag ang mga mata ni Hector nang makita niya ang ginawa ni Daryl. Pabagsakin niyo ang isang iyan. Gusto na niyang tapusin ang nagpapadalos-dalos na batang ito na nagmukhang mangmang sa kanyang harapan. Bang! 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 Nang marinig ng kanyang mga tauhan ang utos ni Hector, agad nitong ginamit ang kanilang mga hawak na sandata. Gusto sanang balaan ng nagugulat na si Sofia ang kanyang kasama na si Daryl sa mga paparating na bala, pero kaagad siyang nasorpresa sa mga susunod na pangyayari. Mabilis na iginalaw ni Daryl ang kanyang braso, at isang pagsabog ang ginawa ng isang dosenang mga putol na sanga sa kanyang kamay. Boom! 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 Dito na umikot ang mga bala sa tauhan ni Hector sa halip na lumipad papunta kay Daryl. At bago pa man makapagsalita ang mga ito, nagsiangat ang kanilang mga katawan bago bumagsak sa sarili nilang mga dugo. Dumaplis ang mga bala sa mga hawak na sanga ni Daryl at tumama sa noo ng mga tauhan ni Hector, kaagad na namatay ang mga ito. Siya ay... Nanginig ang payat na katawan ng nag-uobserbang si Sofia sa sobrang gulat. Diretso itong tumitig kay Daryl habang hindi makapagsalita sa kanyang mga nasaksihan. Inakala niya na isa lang ito sa mga iginagalang na bisita ng kanyang boss. Pero hindi niya inasahan na magiging sapat ang lakas nito para salagin ang mga bala gamit ang mga sanga na siya ring papatay sa mga tauhan ni Hector. Masyado itong matindi. Ikaw. Dito na napatitig si Hector kay Daryl, nanginig ang kanyang boses habang nahihirapang pagsalita. Nagpakita rin ito ng natatakot na itsura na para bang nakakita ito ng isang nakakatakot na halimaw. Mabilis na sumugod si Daryl habang ginagamit ang kanyang kamay para suntukin ang mga acupoint ni Hector nang hindi nagsasayang ng kahit isang segundo. Naging mabilis ang ginawang paggalaw ni Daryl. Hindi na siya nagawa pang makita ni Hector noong masuntok niya ang mga acupoints nito, dito na tuluyang hindi nakagalaw ang buong katawan ni Hector. Ano ang ginagawa mo? Binabalaan kita. Hindi magiging maganda ang mga bagay-bagay para sa iyo sa sandaling mabangga mo ang Endless SKY Organization. Sigaw ni Hector. Kahit na naging determinado ito sa pagsasalita, napuno pa rin ng takot ang kanyang mga mata habang tuluyan nang nawawala ang mapagmalaki niyang pananalita kanina. Hindi niya naiwasang manginig nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura ni Daryl. Sino ang taong ito? Masyado siyang malakas. Sir! Naglakad si Sofia gamit ang kanyang mga heels, habang galit na tumititig kay Hector at sinasabing, patayin mo na siya. Nagalit ito ng husto noong maalala niya ang naging trato nito sa kanila kanina. Kaya napagdesisyonan niyang tapusin na lang ang mga pesteng kagaya nito para hindi na kumalat pa sa lipunan. Pakiusap, maawa na kayo sa akin. Nagdugo ang mukha ni Hector habang nararamdaman ang pumapatay na aura ni Sofia. Halos bumagsak na siya sa sahig nang bigla siyang mawala ng balance. Gusto na sana niyang tumalikod at umalis pero hindi niya ito nagawa dahil kasalukuyan nang nakaselyo ang mga acupoints ng kanyang katawan. Sandali! Habang tinitingnan ang galit na mukha ni Sofia, bahagyang ngumiti si Daryl habang sinasabi na, mayroon pa siyang pakinabang sa akin. Dito na siya tumingin kay Hector bago magtanong ng, ano sa tingin mo? Pumapayag ka na ba sa gusto ko? Opo, pumapayag na po ako, tumango si Hector na parang isang manok na tumutuka sa lupa. Hindi siya isang mangmang na tao, kaya paano nitong hindi maiintindihan ang intensyon ni Daryl. Hello, basang-basa sa pawis si Hector habang sumisigaw sa kanyang telepono. Pakinggan niyo ang utos ko. Mula sa araw na ito, wala nang kahit na sinong miyembro ng ating hall ang gagawa ng kikilos laban sa Blakely Industries. Importante nga ang bagay na pinapagawa sa kanya ng kanyang mga superior, pero mas mahalaga pa rin ang kanyang buhay kaysa sa bagay na ito. Nanginginig na napatingin si Hector kay Daryl nang ibaba nito ang tawag. Tama po ba ako, kamahalan? Hindi ito pinansin ni Daryl habang nakangiting tumitingin kay Sofia. Sige, tapos na ang problema mo. Bumalik ka na dahil may mga kailangan pa akong ayusin dito.
Nang biglang maalala ni Daryl ang isang bagay, kaya agad siyang nagbili ng, "Oo nga pa, pakisabi sa babaeng kasama ko na maghintay siya sa akin doon sa kumpanya mo. Babalik ako sa sandaling matapos ko ang mga kinakailangan kong asikasuhin." Naisip ni Daryl na hindi magandang isama niya si Jewel sa naging pagkikita nila ni Hector at sa pag-atake na kanyang gagawin sa internal division ng Endless SKY organization. Kaya mas maigi kung mananatili na muna ito sa kumpanya ng kanyang kaibigan. Nagdalawang isip si Sofia nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl. Hindi naging magalang ang pag-iwan niya kay Daryl sa lugar na ito matapos itong ideklara ng kanyang boss bilang kagalang-galang nitong bisita. Pero wala na siyang nasabi noong makita niya ang nagmamatigas na mukha ni Daryl. "Mag-iingat po kayo, sir." Bulong ni Sofia bago tumalikod at maglakad palayo. "Kamahalan." Napuno ng stress ang mukha ni Hector habang naglalakad palapit si Daryl. Dito na siya nagsimulang magmakaawa rito. "Nagawa ko na po ang inyo ng mga ipinapagawa, maawa po kayo." Isang ngiti ang nagpakita sa mukha ni Daryl habang walang pakialam na sumasagot kay Hector, "Bakit ka nagmamadali? Mayroon pa akong pabor na hihingin sayo." "Ano pong klase ng pabor?" Malapit nang maluha sa mga sandaling ito si Hector. "Ano ba talaga ang gusto nitong ipagawa sa akin?" Huminto si Daryl ng isang sandali bago kalmadong sumagot ng, "Dalhin mo ako sa inyong leader kung gusto mo pang mailigtas ang iyong buhay." "Sandali, ano?" Napaangat ang buong katawan ni Hector habang nanginginig ng husto ang kanyang ulo na parang isang pellet drum nang marinig niya ang hinihinging pabor ni Daryl. "Hindi ko po ito magagawa. Kakaiba po ang pagkatao ng aming glider at ayaw na ayaw niyang pinupuntahan siya ng mga tao na kanyang hinahawakan." Napakunot ang noo ni Daryl bago maglakad sa paligid ng katawan ni Hector na para bang walang pakialam. Pinilit niyang buksan ang mga bibig ni Hector habang kinukuha ang isang elixir bago ito ipalunok ng mabilis sa walang magawang si Hector. Go! Hindi naging sapat ang bilis ni Hector para mapigilan ang paglunok sa elixir na ito. Ano ang ipinainom mo sa akin?" Natakot ng husto si Hector habang tinitingnan si Daryl. Napangiti lang si Daryl bago tumingin pabalik kay Hector at sabihing, "Pamilyar ka ba sa Heaven Cult Elixir?" "Tama." Binigyan niya ito ng Heaven Cult Elixir. Ang Heaven Cult Elixir. Nanginig ng husto at namawis ang katawan ni Hector sa sobrang gulat. Naalala niya ang tungkol sa Grandmaster Heaven Cult na naging isa sa mga maimpluwensyang sekta ng World Universe isang dekada na ang nakalilipas. Isa itong malakas na kulto, at nagkaroon ito ng tradisyon na kung saan pinapainom ng Grandmaster of Heaven ng Heaven Cult Elixir ang kanyang mga tauhan para makontrol ang mga buhay nito ng tuluyan. May mga usap-usapan na maagnas muna ang mga katawan ng uminom nito bago sila mamatay sa sandaling hindi sila makainom ng antidote sa loob ng isang taon. Alam nito ni Hector dahil kabilang din siya sa mundo ng mga cultivator. Mas tumindi ng tumindi ang pagpapanik ni Hector. Habang mas iniisip niya ang tungkol sa bagay na ito, dito na siya tumingin kay Daryl habang sinasabi na, Ano ang gusto mong gawin sa akin?" Pinanatili ni Daryl ang kalmadong itsura ng kanyang mukha. "Simple lang naman ito. Bibigyan kita ng antidote. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ako sa inyong leader. Dahil kung hindi ay masisiguro mo na ang nalalapit na katapusan ng iyong buhay." Sige, wala nang magawa ang mangyak-ngiyak na si Hector, kundi sumangayon sa mga gusto ni Daryl. Nagdalawang isip talaga ito na dalhin si Daryl sa kanilang leader. Naging mahigpit ang mga patakaran sa Endless SKY organization, at walang kahit na sinong miyembro nito ang maaaring makipagkita sa kanilang leader nang hindi ipinapatawag ng mga ito. Pero wala na siyang magagawa pa sa mga sandaling iyon. Wala na siyang lakas para tumanggi. Nanginig ng husto si Hector nang muli niyang maisip ang tungkol sa pagkaagnas ng buo niyang katawan, bago siya tuluyang mamatay sa sandaling hindi siya makainom ng isang antidote. Nang sumangayon si Hector, kaagad nang umiti si Daryl habang tinatanggal ang selyo sa mga acupoint ni Hector. Hindi na siya nagalala pa na tataka si Hector matapos niya itong painumin ng Heaven Cult Elixir. "Kamahalan, kailangan ko po munang hanapin kung nasaan ngayon ang aming leader." Nagdadalawang isip na sinabi ni Hector habang kinukuha ang kanyang phone. Kinakailangan niya pang magtanong dahil nakakalat ang hall ng Endless SKY organization sa buong Middle Terra at ang kanilang leader
ay isang misteryosong tao na may unpredictable na mga paggalaw. Mabilis na nakuha ni Hector ang impormasyon na kanyang kinakailangan. Dito na siya tumingin kay Daryl para sabihin, nasa Middle Terra raw po siya ngayon. Halika na po. Sa Middle Terra. Tumango naman si Daryl at umalis kasama ni Hector. Samantala, sa loob ng Skypiece City sa sentro ng Middle Terra, isang napakagandang manor ang makikitang nakatayo sa kanang bahagi ng Skypiece City. Nagsilbing headquarters ng Endless SKY Organization ang mga makasaysayang gusali na kalapit ng manor na ito. Ito rin ang naging pansamantalang tirahan ng tumatayong Secmaster ng Endless SKY Organization. Isang babaeng may magandang hubog ng katawan ang makikitang nakaupo sa hall ng manor sa mga sandaling ito. Sa unang tingin ay nagmukha na itong 30 years old. Nabalot ang payat niyang katawan ng isang marangyang gown at veil. Bahagyang makikita ang maganda niyang mukha mula sa veil na yon na naglabas ng isang malungkot na aura. Nagmukha rin itong divine at hindi mapapantayan na parabang isang Diyos na bumaba mula sa itaas. Siya ang Secmaster ng Endless SKY Organization. Siguradong mapapaatras ng husto si Daryl sa sandaling makita niya ito dahil ito ay walang iba kundi si Jackie Yale, ang tumayong cult master ng Illusion Sound Sect. Siya ang mag-isang nagtayo sa Endless SKY Organization. 3 taon na ang makalilipas mula noong umalis ito sa battlefield matapos nakawin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ni Daryl habang nasa gitna ng digmaan ang 9 Mainlands at ang tribo ng Raksasa. Dito na siya nagsimulang palakasin ang kanyang puwersa. Pagkalipas ng 3 taon, naging karapat-dapat na ang Endless SKY Organization ni Jackie para maging kalaban ng Elysium Gate na itinayo ni Daryl. Umupo si Jackie roon nang walang kahit na anong emosyon sa maganda at nanlalamig niyang mukha. 6 na buwan na ang nakalilipas mula noong sumali ang Endless SKY Organization sa business world para mapalawak ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng pagkontrol sa naglalakihang mga corporate groups. Pero agad na nagkaproblema ang kanyang plano noong umalma rito ang mga sekta ng cultivator sa 9 Mainland. Ginalit siya nito ng husto. Master! Narito na po siya. Isang elite na babaeng disipulo ang naglakad paabante, at buong galang na inanunsyo ang pagdating ng isang tao habang ipinapakita ang isang walang katulad na Jade Slip. Agad na nagbago ang itsura ni Jackie nang makita niya ang Jade Slip. Agad siyang tumayo at naglakad papunta sa antehall na matatagpuan sa likuran. Kaagad niyang napansin ang isang lalaking nakasuot ng isang kulay itim na robe sa antehall nang dumating siya rito. Naglabas ang katawan nito ng isang nakakatakot na aura habang nagpapakita ng bahagyang ngiti sa nagdidilim niyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Jiangju. Matagal-tagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Kumusta ka na? Nakangiti siyang binati ni Jiangju nang makita nito ang pagpasok ni Jackie sa antehall. Oh, isa si Jiangju sa mga miyembro ng Endless SKY Organization. Maaari nating sabihin na itinayo ni Jiangju ang organisasyon na ito kasama ni Jackie. Umalis nang hindi nagsasabi si Jiangju nang mabuo ang kasunduan sa pagitan ng 9 Mainland at tribo ng Raksasa dahil alam nito na wala na siyang lugar na puwersang hawak ng 9 Mainlands. Dito na niya patagong itinayo ang Yellow SKY Trading bago matiyempuhan si Jackie. At nang ma-realize nito ang naging ambisyon ni Jackie, napagdesisyonan ni Jiangju na itayo ang Endless SKY Organization kasama nito. Pero ayaw pa ring ipakilala ni Jiangju ang kanyang sarili nang dahil sa kanyang pagkatuso. Kaya hinayaan nitong pamahalaan ni Jackie nag-organisasyon habang namamahala ng patago sa likuran nito. Dito nang umiti si Jackie habang sinasabi na, napadalaw po kayo rito, Mr. Jiang. Ano po ang naging sadya nyo rito ngayon? Phew. Huminga ng malalim si Jiangju at hindi nagmamadaling sumagot ng, alam mo bang bumalik na si Daryl? Ano? Mabilis na napaangat ang magandang katawan ni Jackie nang marinig niya iyon. Natigilan siya habang nagpapakita ang kaunting takot sa maganda niyang mukha. Confident si Jackie na hindi siya magagawang paghigantihan ni Daryl noong makuha niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda mula rito dahil kasalukuyan itong paralisado noong mga sandaling iyon. Pero hindi niya inaasahan na magagawa nitong ibalik sa dati ang kanyang lakas pagkatapos niya itong iwan sa kuwebang iyon. Natuwa siya sa biglang pagkawala ni Daryl pagkatapos ng digmaang naganap sa pagitan ng 9 Mainlands at tribo ng Raksasa.
Nagulat siya ng husto noong malaman niya ang pagbabalik ni Daryl pagkatapos mawala ng 3 taon. Bahagyang ngumiti si Zhang Ju nang makita nito ang naging itsura ni Jackie. Hindi mo kailangang mag-alala dahil hindi siya bumalik sa Elysium Gate. Sa halip ay itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Mukhang gusto nitong imbestigahan ang Endless SKY Organization. Pinanatili ni Zhang Ju ang confident ngiti habang nagsasalita, pero sa totoo lang ay na-frustrate siya ng husto sa mga pangyayaring ito. Hinintay niya si Daryl para tambangan sa Cloudbrook City na matatagpuan sa Yellow Sea Continent 1 araw na ang nakalilipas, pero hindi pa rin ito nagawang magpakita sa kanya. Ininis nito ng husto ang tuso ng si Zhang Ju. Kuminang ang mga mata ni Jackie nang mapakinggan nito ang mga sinabi ni Zhang Ju. Ano po ang opinion niyo sa bagay na yon? Ano ang dapat nating gawin? Nag-isip si Daryl ng isang sandali bago hindi nagmamadaling sumagot ng simple lang. Utusan mo ang Endless SKY Organization na atakihin ang Elysium Gate. Mas maigi kung magagawa mong tambangan ang pamilya Carter para mabihag ang kanyang mga babae. Siguradong magpapakita siya sa iyon sa sandaling mangyari iyon, dito na ako papasok para tambangan siya sa sandaling magpunta siya sa iyo. Hindi maaari. Dito na nagbago ang itsura ni Jackie bago agad na tumutol kay Zhang Ju. Nasa gitna pa lang ng development period ang Endless SKY Organization, kaya malalagay sa alanganin ang ating mga pinaghirapan sa sandaling atakihin na natin ngayon ang Elysium Gate. Hindi maaari. Ayaw niyang makipagsapalaran dahil sa laki ng effort na kanyang ibinigay sa pagtatayo ng Endless SKY Organization nitong nakaraang 3 taon. Buwisit. Dito na nagpakita ang kaunting pagkainis sa mukha ni Zhang Ju nang tumutol si Jackie sa kanyang ideya. Masyado nga talagang malambot ang puso ng mga babae. Nainis siya ng husto kay Jackie sa mga sandaling iyon. Nagkaroon na ng hindi pagkakasundo ang dalawa sa paraan ng pagde-develop sa Endless SKY Organization. Gustong-gusto na niya itong patayin pero pinigilan niya pa rin ang kanyang sarili na gawin ito. Hindi na niya ito magagawa dahil tumutol na ito sa kanyang mga suhestyon. Pero naging mahusay ang pagtatagong ginawa ni Zhang Ju sa kanyang mga intensyon sa likuran ng kanyang mga ngiti, kaya hindi siya agad gumawa ng hakbang tungkol sa bagay na ito. Sige, magpapadala ako ng mga tao para magmanman sa ginagawang paggalaw ni Daryl bago tayo magdesisyon sa susunod nating gagawin, nakangiting sinabi ni Zhang Ju. Nagsalin si Zhang Ju ng 2 tasa ng tsaa, at ibinigay ang isa na naglalaman ng isang kakaibang gamot kay Jackie habang nag-uusap silang dalawa. Ang powder na ito ay isang epektibong gamot na kilala sa tawag na happy powder. Napag-isipan na niya ang lahat ng tungkol sa bagay na ito. Alam niya na isang aroganting babae si Jackie, kaya hinding-hindi ito sasangayon sa kanyang mga opinyon, kaya pinlano ni Zhang Ju na kontrolin ito ng tuluyan. Hinding-hindi na ito tututol sa kanya sa sandaling mainom nito ang gamot na kanyang inilagay sa iinumin nitong tsaa. Mabilis niyang ginawa ang lahat kaya walang napansin na kahit ano si Jackie. Isang ngiti ang nagpakita sa mga labi ni Zhang Ju nang makita niyang humigop ng tsaa si Jackie. Master! Isang babaeng elite ang tumayo sa harapan ng ante-hall at magalang na naganunsyo sa harapan ng dalawa, nandito po ang Hall Master ng Cloudbrook City na si Hector Berg. Si Hector Berg. Dito na napakunot ang noo ng naiinis na si Jackie. Ano ang ginagawa niya rito sa halip na manatili sa Cloudbrook City? Sinabi niya po na kailangan niya raw kayong makita para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Natatakot na isinagot ng disipulo. Huminga ng malalim si Jackie bago tingnan si Zhang Ju at sabihing, sandali lang Mr. Zhang, pupuntahan ko lang ang isa sa ating mga disipulo. Dito na siya tumayo sa kanyang kinaupuan para maglakad papunta sa harapan ng hall. Samantala, kasalukuyang naghihintay sina Daryl at Hector sa loob ng main hall. Buwisit! Natigilan si Daryl nang makita niya ang kanyang paligid. Nagawa nilang i-renovate ang lugar na ito para magmukhang palasyo na tinitirhan ng mga maharlika. Nagawa ring tumayo sa loob ng main hall ng ilang dosena nilang mga elite na disipulo. Mga babaeng nasa kanilang mid-30s ang mga disipulong nakita ni Daryl sa loob ng hall. Ang lahat ng mga ito ay mayroong nagagandahang mga mukha at payat na mga katawan, maliban pa ito sa pagtatanglay nila ng matinding mga lakas na kung saan ang pinakamahinang disipulo ay may lakas na nasa level 1 Martial Emperor. Masyado nanggang lumakas ang Endless SKY Organization.
Nandito na ang Secmaster. Isang flat na boses ang najekto habang kasalukuyang nagugulat si Daryl sa kanyang paligid. Dahan-dahang naglakad si Jackie papasok sa hall bago umupo sa kanyang trono. Natigilan ng husto si Daryl nang makita niya si Jackie. Buisit, siya yon. Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano siya nito itinali at ipinahiya sa loob ng isang kuweba na nasa gitna ng kakahuyan bago kunin ang kanyang 7 treasures exquisite pagoda. Hindi niya inasahan na si Jackie ang tumatayong Secmaster ng Endless SKY Organization. Plop! Agad na nagsiluhod ang lahat sa loob ng main hall nang magpakita si Jackie, kabilang ang kasama ni Daryl na si Hector, habang nagpapakita ng pagkabahala sa natatakot nitong mukha. Si Daryl lang ang bukod tanging tumayo roon ng buong pagmamalaki. Hush! Tumama ang tingin ni Jackie kay Daryl habang nagtatanong ng, sino ka naman? Hindi niya nakilala si Daryl dahil naglagay ito ng isang disguise bago magpunta rito, maliban pa ito sa 3 mga peklat na makikita sa kanyang mukha. Master. Nagmamadaling sagot ni Hector, hinanap ako ng lalaking ito dahil gusto niyang sumali sa ating organisasyon. Sinabi niya na rin po na magbibigay siya ng isang kayamanan bilang offer sa inyo. Natakot ng husto si Hector nang sabihin niya ang mga salitang inutos sa kanya ni Daryl habang papunta sila rito. Isang kayamanan. Tumitig si Jackie kay Daryl mula ulo hanggang paa nang marinig niya iyon. Anong klase ng kayamanan naman ito? Nagpakita naman si Daryl ng isang bahagyang ngiti bago sumagot ng, siguradong magugustuhan niyo po ito. Dito na niya nilabas ang mga inner core ng ilang mga Martial King na halimaw habang nagsasalita. Nagliyab ng husto sa galit ang kanyang dibdib nang malaman niyang si Jackie, ang Secmaster ng Endless SKY Organization, pero agad niya pa ring pinigilan ang kanyang sarili. Sa bagay, siguradong makikilala ni Jackie ang tunay niyang pagkakakilanlan sa sandaling ipakita niya ang kanyang galit kahit na hindi siya natatakot na labanan ang mga ito ng mag-isa. Gusto niya munang kunin ang tiwala ni Jackie habang naghihintay ng oportunidad na pigilan ito. Gasp! Nagulat ang lahat noong makita nila ang mga mamahaling inner core na yon. Kumislap dito maging ang mga mata ni Jackie. Dito na misteryosong nagliwanag ang ginawa niyang mga tingin kay Daryl. Sige, kung ganoon. Tinatanggap ko ang iyong sincerity. Sinabi ni Jackie bago sumasangayong tumingin sa katabi nitong si Hector. Magaling ang ginawa mo para makuha ang isang talentadong cultivator na kagaya nito. Dahil dyan ay makakatanggap ka ng isang pabuya mula sa akin. Na-overwhelm sa sobrang pagkasabik si Hector nang marinig niya yon. Mamatay ka ng hayop ka. Pero agad na nasorpresa ang lahat nang marinig nila ang isang sigaw mula sa kanyang likuran, habang sumusugod ng kasing bilis ng kidlat ang isang imahe ng tao kay Daryl para atakihin ito. Ito ay walang iba kundi si Jiangju. Nagawang lokohin ni Jiangju si Jackie para mapainom ng happy powder bago niya ito hintayin sa loob ng antehall, pero ilang sandali na ang nakalilipas ay hindi pa rin nagpapakita si Jackie. Kahit na alam nitong naghihintay siya sa likuran, kaya napagdesisyonan ng lumabas ni Jiangju para obserbahan ang mga nangyayari sa main hall. Agad na napunta ang kanyang tingin kay Daryl nang pumasok siya sa hall. Kahit na magawa nitong magdisgis, hindi pa rin sapat ang 3 mga peklat ng kalmot sa mukha ni Daryl para hindi siya makilala ni Jiangju. Dito na biglang lumundag para umatake si Jiangju nang walang pag-aalinlangan. Isang napakalakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan habang papunta kay Daryl. Jiangju! Napaangat sa sobrang gulat ang katawan ni Daryl sa mga sandaling ito, nasurpresa siya nang makita niya rito si Jiangju. Hindi niya inaasahang makikita niya rito ang mortal niyang kaaway. Daryl Darby! Ngiti ni Jiangju habang nagpapakita ang napakatinding pagkasabik at hinanakit sa kanyang mukha bago sabihin, iniisip ko palang sana ang gagawin ko para magpakita ka sa akin. Pero hindi ko inaasahan na ikaw na mismo ang magpupunta ngayon sa akin. Siguradong itinakda ito ng tadhana. Sisiguruhin kong mamamatay ka ngayong araw. Dito na ginamit ni Jiangju ang kanyang internal energy para umatake. Napatalon sa sobrang gulat si Jackie habang nagaganap ang mga pangyayaring ito sa kanyang harapan. Nakatitig ng husto ang kanyang mga mata kay Daryl habang sinusubukang ibalik ang kanyang isipan sa realidad mula sa napakatinding pagkagulat na kanyang nararanasan. Si Daryl Darby ang lalaking iyon.
Matapos ang ilang segundo ay tuluyan na ring nagising si Jackie sa katotohanan bago galit na sumigaw ng, "Daryl Darby, ang lakas ng loob mong pumunta sa teritoryo ko, ikaw." Isang minuto pa lang ang nakalilipas mula noong isipin niya kung ano ang kanyang gagawin para makontrol ang sitwasyon sa kanyang paligid matapos ng biglang pagpapakita ni Daryl matapos ng higit sa 3 taon. Pero sa loob ng isang iglap ay nagawa nitong magpunta at tumayo sa kanyang harapan. Para sa isang ma-pride na babaeng kagaya ni Jackie, paano niya magagawang tanggapin na pinaglaruan siya ng isang tao? Dito na siya sumigaw at umabante para umatake nang mahirapan siyang gamitin ang kanyang internal energy na sumorpresa ng husto sa kanya. Sinabayan ito ng isang kakaibang puwersa sa loob ng kanyaing katawan na pumigil sa kanyang energy field. Sa kabilang banda ng main hall, parang kidlat na umatake si Xiangju, at bago pa man makapag-react si Daryl ay direkta na niyang tinamaan ang katawan nito. Isang malakas na vibration ang naramdaman ng lahat habang tumatalsik ang katawan ni Daryl ng 100 metro bago bumagsak ng malakas sa lupa. Sumirit din ng malakas ang dugo ni Daryl na nagpaulan ng dugo sa loob ng main hall. Naramdaman ni Daryl ang matinding sakit na kumalat sa buo niyang katawan at muntik na rin siyang mawalan ng malay nang dahil dito. Naramdaman ni Daryl ang magulong pagdaloy ng kanyang dugo at energy field sa loob ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nagpawis ng husto si Daryl nang dahil sa sakit at sa panganib na nakaamba sa kanyang buhay sa sandaling hindi niya magamit ang kanyang internal energy para alisin ang epekto ng impact sa kanyang katwaan. Masyado nang naging malakas ang ginawang pag-atake ni Xiangju sa kanya. Dito na tumawa ng malakas si Xiangju, nasabik siya ng husto nang dahil sa kanyang nakita. Dito na niya nanlolokong sinabi kay Daryl na, "Nagulat ka ba sa akin? Maaari nang isa kang bayani ng 9 Mainlands, Daryl Darby, pero mamamatay ka pa rin sa mga kamay ko ngayong araw. At sa sandaling mabura na kita sa mundong ito, wala nang makakapigil sa akin na pamunuan ang buong 9 Mainland." Xiangju. Namutla si Daryl sa sobrang sakit habang nakatingin kay Xiangju. "Wala ka na bang ibang alam kundi manambang ng ibang cultivator? Hinding-hindi ka magagawang tanggapin ng kahit na sino kahit na mamatay pa ako rito." Nanlalamig na sinabi ni Daryl. "Kung ganoon ay papatayin ko na lang ang sinumang hindi tumanggap sa akin. Kaya huwag mo na itong alalahanin." Habang ipinapakita ang mabagsik niyang mukha, nagsimula na si Xiangju na lumapit kay Daryl nang sumigaw si Jackie sa kanyang likuran. "Huwag mo muna siyang patayin, Xiangju, mayroon pa akong kailangan sa kanya." 3 taon na ang nakalilipas mula noong kunin ni Jackie ang 7 Treasures Exquisite Pagoda kay Daryl habang nagiging confident sa kanyang sarili na magagamit niya rin balang araw ang kakayanan nito. Pero agad siyang nasurpresa nang mahirapan pa rin siya sa paghanap sa nakatagong lihim ng 7 Treasures Exquisite Pagoda pagkalipas ng ilang mga taon. Kaya paano niya hahayaang mamatay si Daryl? Siguradong mamamatay si Daryl kasama ng nakatagong lihim ng 7 Treasures Exquisite Pagoda sa sandaling patayin ito ngayon ni Xiangju. "Manahimik ka!" Sigaw ni Xiangju habang tumitingin kay Jackie para ipakita ang misteryoso niyang ngiti. "Napaka-arugante mong babae ka. Iniisip mo bang nakokontrol mo pa rin ang sitwasyon sa iyong paligid? Mula sa sandaling ito ay ako na ang hahawak sa buong Endless SKY organization." Isang malademonyong ngisi ang nagpakita sa mukha ni Xiangju habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. "Nanghihina ka na ba ngayon? Nilagyan ko ng happy powder ang iyong tsaa. Kaya bakit hindi ka na lang mag-relax habang tinatanggap ang iyong tadhana na mapasa akin?" Tawa nito. "Ano?" Agad na namula ang kaakit-akit na mukha ni Jackie nang marinig niya ang mga sinabi ni Xiangju habang nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang galit. Gaano nga ba kawalang hiya at kademonyo ang Xiangju na ito? "Nagawa naming magsanib puwersa 3 taon na ang nakalilipas pero nagaw pa rin niya akong tratuhin ng ganito. Buwisit!" Isip ni Jackie. Inobserbahan din ni Daryl ang pag-uusap ng dalawa habang nakatingin kay Xiangju. Isa talagang ahas ang hayop na ito para gumawa ng hindi maganda maging sa kanyang partner, napapamura niyang sinabi sa kanyang sarili. "Humanda ka ng mamatay, Daryl Darby," sabi ni Xiangju. Nang sabihin niya ang huling salita, itinaas ni Xiangju ang kanyang kamay para muling umatake. "Buwisit!" Napapamurang sinabi ni Daryl habang nilalabas ang White Lily Cold Flame sa kanyang braso at gumawa ng isang apoy na barrier sa kanyang paligid. Ang White Lily Cold Flame.
Agad na naalarma rito si Jiangju, nagdilim ang kanyang itsura habang ginagamit ang kanyang internal energy para depensahan ang kanyang sarili laban sa kulay puting apoy. Naramdaman niya ring lumakas si Daryl nitong nakalipas na 3 taon, kaya natural lang na mas lumakas ng ilang beses ang kanyang White Lily Cold Flame. Ginamit ni Daryl ang oportunidad na ito para tumakbo paabante. Dito na niya dinukot si Jackie bago tumakbo palabas ng hall. Babalikan ako rito para bumawi sa mga nagawa mo, Jiangju. Narinig ang galit niyang boses sa buong manor na nagpanginig sa likod ng mga taong nakarinig dito. Malakas namang hinampas ni Jiangju ang mga upuan sa kanyang tabi hanggang sa magkadurog-durog ito sa sobrang galit, at pagkatapos ay agad siyang sumigaw ng, habulin niyo sila. Maraming mga tagasunod ni Jiangju ang lumundag sa ere at lumipad papunta sa direksyong niliparan ni Daryl. Samantala, sa kanilang harapan, mabilis na lumipad si Daryl sa kalangitan habang bitbit si Jackie. Inabot sila ng 1 oras bago tuluyang makatakas sa mga taong humahabol sa kanila. At matapos niyang makumpirmang ligtas na sila mula sa mga iyon, huminga ng malalim si Daryl at lumapag sa isang kakahuyan na nasa kanilang ilalim. Darby! Naghingit-ngit na sinabi ni Jackie, pakawalan mo na ako, hindi ko kailangan ng tulong mo. Tulong ko? Galit na tumitig si Daryl sa magandang mukha ni Jackie, bago nanlalamig na sumagot ng, ayaw ko lang na makuha ni Jiangju ang gusto niya. At hindi pa rin kita napapatawad sa ginawa mong pagnanakaw sa aking 7 treasures, exquisite pagoda 3 taon na ang nakalilipas. Kahit nakasalukuyan siyang nakakaramdam ng galit, naramdaman pa rin ni Daryl na nadadala siya sa namumulang mga pisngi at kaaya-ayang aura ni Jackie. Inaamin ni Daryl sa kanyang sarili na maganda nga ito, kaya siguradong marami na ang mga lalaking nakahanda na ibato ang kanilang mga sarili sa paanan nito, pero naiba si Daryl sa mga lalaking yon. Inakala niya na isang mabuting kasamahan si Jackie na kanyang makakasama sa pakikipaglaban para sa kapakalan ng Nain Mainland laban sa umaataking tribo ng raksasa, pero kabaliktaran pa rin ito ang ginawa ni Jackie sa kanya. Nagawa siya nitong dukutin para sa kanyang sarili bago nakawin ang kanyang 7 treasures exquisite pagoda. Sapat na ito para maghinanakit si Daryl kay Jackie. Ikaw, nagalit si Jackie sa mga sinabi ni Daryl, pero wala pa rin siyang nasabi tungkol sa bagay na ito. Dito na tuluyang tumahimik ang dalawa habang kumakalat ang isang nakakasakal na aura sa kanilang paligid. Wala nang pakialam si Daryl kay Jackie sa mga sandaling ito, kaya napaupo na lang siya sa isang tabi habang inaalala ang mga nasaksihan niya kanina. Buwisit, hindi ko alam na miyembro rin pala si Jiangju ng Endless SKY Organization, pero nagawa pa rin itong paalisin si Jackie noong hindi na ito sumangayon sa kanya. Siguradong magiging mahirap ang pakikipaglaban sa kanya sa sandaling makontrol niya ng tuluyan ang Endless SKY Organization. Habang lubog si Daryl sa kanyang mga iniisip, bilang napasigaw ang nasasaktang si Jackie sa kanyang tabi. Nagbigay ito ng isang tunog na naglalaman ng isang nakamamatay na temptasyon, na nagdala ng matinding pagkagulat sa buong katawan ni Daryl. Jackie! Sumisimangot na sinabi ni Daryl habang hindi mapakaling tinitingnan si Jackie, huwag ka nang makipagtalo sa akin, Jackie. Sinabi ko na sayo, bago pa man siya matapos sa kanyang mga sinasabi. Agad na hindi nakapagsalita si Daryl nang makita niya ang sitwasyon ni Jackie. Kasalukuyang nakabaluktok ang nakatagilid na katawan ni Jackie sa damuhan. Malinaw na ipinakita ng suot nitong mahabang dress ang nakaka-hypnotize, na ganda ng kanyang katawan habang tumutulo ng malakas ang kanyang pawis. Napuno ng sakit at pangaakit ang ginagawang ito ng balingkinitan niyang katawan. Ano ang nangyayari? Sigaw ni Daryl habang iniisip sa kanyang sarili na, sandali, hindi ba't nabanggit ni Jiangju ang tungkol sa happy pill bago natin magawang tumakas kanina? Lumaban ka, Jackie, sabi ni Daryl habang ipinapasok ang kanyang kamay sa kanyang enchanted beast pouch para maghanap ng isang elixir na mag-aalis sa ipinainom na pill ni Jiangju kay Jackie. Nang biglang lumapit at yumakap sa kanya si Jackie. Matapos mapasailalim ng matinding epekto ng gamot, tuluyan nang nawala ng kontrol si Jackie sa kanyang sarili. Buwisit! Napamura na lang sa kanyang sarili si Daryl habang inilalayo ang kanyang sarili. Pero masyado nang mahigpit ang pagkakayakap ni Jackie, kaya hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong makatakas. Lumaki ang maganda nitong mukha habang itinatama ang magaganda nitong labi sa mga labi ni Daryl.
Wala na siyang ibang naisip kundi ang init na kanyang naramdaman sa kanyang dibdib na siya ring kumalat sa buo niyang katawan. Wala nang kamuang-muang sa mga sandaling ito si Jackie sa mga bagay na kanyang ginagawa. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.